Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag ni Attorney Trixie Angeles. So palpal, binatikos niya yung kwento ni Sandro Marcos na ang dami daw kondisyones ng Pangulong Duterte in exchange sa pagsuporta niya sa kandidacy ni BBM. Okay, update lang tayo. Fund drive for the Brave 18 Marines. Nakapagpadala na po tayo total of 470,000 pesos. Salamat sa mga nagpadala. At salamat sa magpapadala pa kasi tuloy-tuloy ang pagdating ng warrant of arrest nila, kailangan nilang magpiyansa. So, kailangan ding tuloy-tuloy ang ating panawagan sa mga voluntaryong gustong tumulong sa Brave 14. Biruin nyo ha, tinanggihan nila ang 25 million pesos kada isa. Mayaman na sila, mayaman na sana sila ngayon katulad nung apat. But tumayo sila sa kanilang prinsipyo, paninindigan para sa bayan. Kaya, kailangan nating suportahan. So ito po ang GCash number natin. Pampiyansa ng Brave 18, 14 Marines. 0966-265-8480. 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry Sibug. Okay, ito. Hindi kapanipaniwala ang kwento ni Sandro Marcos. Yan ang buod o summary sa paliwanag ni Attorney Trixie. Yung kwentong barbero ni Sandro Marcos. May napansin ba kayo dun sa kwento ni Sandro Marcos? Yung kwento niya, yung 2022 presidential election, pumunta daw sila ni BBM sa Malacanang kasi may endorsement and support of PRRD. At sabi niya, yung tatlong opisyalis na nakipag-usap sa kanya, sabi daw, sige, makuha yung endorsement on the condition na sila ang mamipili ng executive secretary, speaker of the house, at Senate president. Pagka naman sabi ito ni BBM, kulang na lang, ipapapaya nila ako. Drama. Anything what's wrong with that kwento? Malapit na lalabas din ang handa political horse trading. There were some things that we didn't consider kung totoo yung kwento, ha? Una, PRD was set to step down as the most popular Philippine president ever. And BBM was running in the national election after having previously lost the last one. We weren't exactly negotiating the position of power. Bukod pa dyan, PRD never made a secret of the fact that he didn't even like BBM. Or at Yes. least, parang walang pilit. Kasi kung matatandaan ninyo, there was talk before people were pushing for BBM to become Secretary of Agriculture in the Duterte administration. But in the end, not for PRD. So ang totoo niyan is if the conditions were so large and so extreme, this was really PRD's way of saying no. Kaya PRD never endorsed BBM. Correct. And they should have left it at that. Don't look at us, follow for more. Yan, gandang paliwanag ano. Baka totoo nga. Alam nyo, mautak si PRRD. Ayaw niyang harapin si BBM. Ayaw niyang endorse. Nagutos siya ng 3. O sige, harapin nyo. Sabi niya, itong mga kondisyon ko. So, mga impossible conditions, di ba? So, in a way, that is indirectly saying na hindi kita endorse. Manigas ka dyan. Talagang ayaw na ayaw ni PRRD kay BBM. Kasi may alam na pala siya. Eh, hindi tayo naniwala eh. May adiktos yan na kandidato. Adiktos. Mayroong weak leader dyan. Spoiled brat. Pangalan lang ng ama ang dala-dala. Hindi tayo naniwala. Ngayon, kitang-kita, totoo pala. Mismong kapatid niya, Manang Aimee, nagbulgar na gumagamit ang kanyang ading ng pinagbabawal na gamot. Tapos yung leadership niya, makikita mo ngayon. Bakit tayo nagkawatak-watak? Kung bakit talamak ang korupsyon. Kinakayang-kaya siya ni Romualdez at ni Saldico. Kaya yung budget natin, tingnan nyo. So, lagpak na ang ating ekonomiya. Growth. Economic growth natin at its lowest since pandemic. Excuse me ha. 2.3% lang ang economic growth for the second quarter. Foreign direct investment bumaba ng 9.2%.
Inflation, tumataas. Excuse me. Unemployment, tumataas. Hunger rate, tumataas. So ano pang asahan natin sa isang weak leader na katulad niya? Anyway, balik tayo sa issue. Ako, hindi ako naniniwala doon sa kwento ni Sandro Marcos. Sabi ng palasyo, hindi magsisinungaling yan si Sandro. Basta nagsalita yan, totoo yan dahil pinalaki siya ng tama ng Pangulo. Wow. In a way, sinasabi ni Auntie Claire, hindi nagsisinungaling ang Pangulo. Kaya ang anak niya, naturuan niya na huwag magsinungaling. Kaya hindi rin nagsisinungaling si Sandro. Ganon. Totoo ba, Auntie Claire? Di ba? Nung hindi ka pa spokesperson ng palasyo, binabatikos mo si BBM. Ano ngayon? Ikaw naman ang number 1 defender niya. Basta ako, ang daming instances sa 4 years ni PPBM, yung mga salita niya, karamihan puros taphaw sa bitaya. Salita ng salita, kabaliktaran naman ang ginagawa. Kaya hindi na ako maniwala kahit ano pang sabihin niya ngayon. Si Auntie Claire, propagandista talaga. Basta may pagkakataon na masira niya ang Duterte, di pisara, bibirahan niya ng gusto. Kaya pasalamat tayo kay Auntie Claire dahil kung bakit nagne-negative percent, negative na ang rating ng Pangulo dahil sa kagagawa ng kanyang palengkera na spokesperson. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Ako dire sa balay ni Risilan sa Kanahay nga ang sitio Kalapat Tagbagtala kag Bukidnon sumuna ni itsura sa iyang atop nga buslot na yun. So kaulanan nini kung ulan mao nga iyaning pulihan sa gihatag nga yero. So mo na gid ni ang iyang itsura tungod kay dugay naman gud ni nga so punduhan na gyud og ulan kung so muna ni ang gitabang nga yero ng tubok nga tisis. O karon managit sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nindot na gid nga lantawon. Pasalamat ko sa Ginoo o sa